Gabi po sa ating pong lahat, mga mahal po namin mga kapatid. Ngayon po ay mag-aaral po muli tayo ng mga salita po ng ating pong Panginoong Diyos. At ang ating pong tema ay, ano po bang makapagliligtas sa tao? Pananampalataya o gawa? Mga mahal po namin mga kapatid, yan po ang maraming katao na pinagtatalunan niyang bagay na yan. Pananampalataya o gawa? Sapagkat mababasa po natin kasi sa pahayag ni Apostol Santiago, kailangan po ng lakipan ng gawa yung pananampalataya upang maging sakda ng pananampalataya. Pero mga kapatid, pagdating naman sa argumento ni Apostol Pablo, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya at hindi po sa gawa. Sa bagatwid, kung unawain po nating mababaw po ay contradiction. Pero mga kapatid, pareho pong topic pero magkaiba lang yung kanilang argumento doon sa ganun pong paniniwala ng ano pa makapagligtas sa tao, pananampalataya o gawa. Ang sagot po natin mga mahal na kapatid, buong katotohanan ko pong sasabihin sa inyo mga kapatid, pareho po. Hindi po sila nagko-contradiction dahil ipinapakita lang ni Apostol Santiago dahil sa pananampalataya, nagiging patay kasi ang pananampalataya kung hindi mo lalakipan ng gawa, hindi magbubunga. Pagdating naman kay Apostol Pablo, pananampalataya lang, walang gawa. Kasi ayun ang tinitignan talaga ng Panginoon, yung pananampalataya. Aanin mo yung gawa kung yung pananampalataya mo naman ay hindi nagbubunga, hindi nag-uugat. Kaya ayan po ang ating pong pag-aaralan. Kaya pasimulaan na po natin ang ating pong pag-aaralan. Basahin po natin mga kapatid. Ito pa pong pasimula po natin sa aklat po ng Romans, chapter 3, verse 28. Kaya nga, maipasisiya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Makikita po natin mga kapatid, ang sabi po ni Apostol Pablo, kaya nga maipasisiya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Sa makatwid, ipinaglalaban ni Apostol Pablo ng kaligtasan ay sa pamamagitan lang po ng pananampalataya. Ano pa po yung kanya po paninindigan sa mga patungkol po sa kaligtasan na pananampalataya lang po at wala pong kalakip na gawa? Ano pa po ang sinasabi ni Apostol Pablo? Basahin pa po natin dito po sa aklat po ng isa pang talata sa Galatia, chapter 3, verse 24. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito pong kautusan na sinasabi ni Apostol Pablo, mga palpul namin kapatid, yung kautusan ay siya naging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa makatwid, ipinaglalaban ni Apostol Pablo yung kanyang paninindigan na ang kaligtasan ay matatagpuan sa pananampalataya lang po at hindi po sa pamamagitan ng gawa. Dito mapapansin po natin na parang may contradiction. Basahin po natin yung sinabi ni Apostol Santiago naman po sa aklat po ng Santiago. Aklat po ng Santiago dito po sa 2:24, may ganito po ating pong mababasa. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Dito po ipinapakita ni Apostol Santiago yung kanya namang paninindigan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa upang ariing ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Dito pinapakita lamang kasi ni Apostol Santiago na kapag ikaw po ay gumawa, kailangan doon kasi na ipapakita sa gawa yung pagiging sakdal sa pananampalataya. Mga kapatid, kung uunawain po natin to mga kapatid na spiritual, ito po hindi nagko-contradiction. Ito po ay sa isang tema o sa isang tema ay magkaiba yung kanilang argumento pagdating po sa kaligtasan. Dito pinapakita lang dito ni Apostol Santiago na habang malakas pa ang mga tao o malakas pa ang isang tao, kailangan talagang gumawa upang yung pananampalataya niya ay lumago at mag-ugat. Pero kapag once na ang isang tao po ay naging lumpo na o pagdating ng takdang panahon siya ay naging mahina na po, na para bang hindi niya na kayang gumawa, ay kinakailangan niya na lang pong sumampalataya lamang. Sapagkat yun naman ang tinitignan lang ng Panginoon yung pananampalataya niya. Yung gawa, napakahalaga din naman yung gawa Pero yung gawa, mga mahal po namin mga kapatid,
ay minsan kasi mga kapatid sa gawa, nakikita po natin kapag tayo po ay gumagawa, minsan hindi po tayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos no? Kapag tayo po ay gumagamit ng gawa. Therefore, yung tinitignan talaga ng Panginoon, yung pananampalataya ng isang tao. Sa mga tuwid, hindi po nagtatalo, pareho po ang sagot. Ang makapagliligtas po sa tao ay pananampalataya lamang. At ang makapagliligtas din po sa tao, yung pananampalataya may kalakip na gawa, hindi po contradiction yun. Kasi isipin nyo ipinaparating lang ni Apostol Santiago sa kanyang mga salitang sa aklat po ng Santiago ay kapag malakas pa po ang isang tao, kailangan niya pong gumawa upang makasunod sa kalooban ng Diyos, upang sumakdal ang kanyang pananampalataya. Pero pagdating ng takdang panahon na siya'y naging mahina na, hindi niya na kailangan gumawa, anong kinakailangan lang gawin niya? Gumawa pa rin? Hindi po. Sumampalataya na lamang. Tignan na lang po natin yung ginawa ni Lazaro. Wala na po siya, lipas na talaga yung kanyang mga sugat. Anong ginawa niya? Sumampalataya na talaga, hindi na siya lumakip na gawa. Sa mga tuwid, yung pananampalataya, yon ang nagiging daan patungo upang siya ay magkaroon ng assurance sa kaligtasan. Yun po ang tinitignan ng ating pong Panginoong Diyos. Yung pananampalataya niya, hindi po yung gawa. Bakit? Ano po yung sinasabi ni Apostol Pablo? Na sa pamamagitan lang ng mga gawa, hindi po magigisak na ng pananampalataya. Saan po bang pamamagitan na yung kaligtasan ay magiging ng mga tao? Pakinggan po natin si Apostol Pablo mismo. Dito po sa aklat po ng Epeso. Dito po sa 2:8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay wag magmapuri. Meron din po si Apostol Pablo dito na talagang magaling din yung kanyang naisip. Oo nga naman. Saan pamamagitan? Sa biyaya ng ating po Panginoon Diyos. Kaya po sa pamamagitan ng biyaya, naligtas po sa mga tuwid. Yung awat habag ng Panginoong Diyos, yun po ang naging ng isang tao upang siya po ay magkaroon ng assurance sa kaligtasan. At sabi sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay wag mapuri. Kasi mga kapatid, kapag kasi isipin mo mga kapatid ay ginagamit mo yung salita ng Diyos sa iyong pangangaral. Ngayon, sasabihin mo sa sarili mo na ikaw ay tama na. Yan ay dapat aniban. Yan ang dapat tularan. Yan ang dapat pasukan para maligtas ang tao. Hindi na po. Yan na po, dan na po papasok yung wag mamapuri. Kaya dito po pinaninindigan ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Pagdating naman kasi kay Apostol Santiago, ipinapakita lang ni Apostol Santiago yung magiging hakbang kapag ang isang tao ay gumawa upang yung kanyang pananampalataya sumakdal, pero hindi po yung nagko-contradiction. Pareho lang po ang sagot. Pananampalataya ang makapagliligtas sa tao, tsaka yung may gawa. Kapag kasi isipin mo, yung sa sinabi ko nga po kanina, mga kapatid, kapag ang isang tao naging pilay, ang isang tao na po naging, kapag ang isang tao ay naging lumpo, hindi na po yung makakagawa, ano ginagawa na kinakailangan na lang po? Sumampalataya. Yan po yung tinitignan ng Panginoong Diyos sa atin. Yung pananampalataya niya sa Kanya. Aanhin natin yung gawa kung wala naman sa ating puso yung tunay na relasyon sa Kanya. Kaya doon niya tinitignan yung pananampalataya. Kaya napakaliwanag po mga mahal na kapatid na ito po yung ating po pinag-aralan ay talagang napakaganda. Dahil dito makikita po natin, ito po patungkol sa kaligtasan. Ito po ay dapat po nating malaman ng buong katotohanan sapagkat kung ano po yung totoo na talagang sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Pakinggan niyo pa po yung sinabi ni Apostol Santiago na pinagdidiinan niya. Dito pa rin po sa aklat ng Santiago 2:17-18. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Dito mga kapatid, ay sinusubukan ni Apostol Santiago na ang kanyang paninindigan ay ipapakita niya yung kanyang gawa upang ipakita niya
Dito makikita po natin na ipapakita naman ni Apostol Santiago na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa upang ipakita niya yung kanyang tunay na pananampalataya sa mga tuwid. Dito po mapapansin niyo po mga kapatid ay yung gusto ni Apostol Santiago pagdating sa kaligtasan may kalakip na gawa. Pero mga kapatid, kung papansinin mo, ipinapakita lang dito ni Apostol Santiago kung saan hahantong yung isang tao kapag siya po ay may pananampalatayang walang mga gawa. Dahil ang sabi po sa ating pong binasa, gayon din naman ang pananampalatayang ng walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili sa makatuwid. Kasi yung kanyang pananampalataya ay, at sabi ng Biblia, patay sa kanyang sarili sa makatuwid, hindi lumalago. Hindi matatag yung kanyang pananampalataya. Kaya, sabi na po sa Santiago ay ipapakita niya sa pamamagitan ng mga gawa. Pero mga mahal po namin kapatid, kung ang pananampalataya naman natin ay matibay, ang pananampalataya po natin ay tunay, na talagang matatag, talagang matibay, anumang sitwasyon sa buhay, nilalagpasan. Ang tunay na pananampalataya, mga mahal po namin mga kapatid, ay hindi po nanlalamig, kundi dapat ito ay pagsikapan po natin na maging malakas yung pananampalataya po natin at ito po ay ating pong ikabuhay sapagkat ito yung tinitignan ng Panginoon sapagkat ang sabi niya po kanina, sabi ni Apostol Pablo, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri sa makatuwid. Kapag kasi ang isang tao ay nagmataas sa kanyang sarili, bagamat nangangaral siya ng salita niya, sasabihin niya siya tama, siya ay talagang pinakamataas, siya po ay may alam sa lahat, doon po papasok yung magmapuri sa makatuwid. Sapagkat iniidolo niya na yung kanyang sarili, na akala mo siya yung tama na lahat. Siya na yung tama, yung bawat sambit niya sa kanyang bibig, tama na. Doon po yung sinasabi ni Apostol Pablo na magmapuri. Kaya hindi dapat siya nang maging uri ng bawat isa. Ang tinitignan po ng Panginoong Diyos sa lahat, yan po ay yung pananampalataya. Daan po makikita po natin kung yung pananampalataya po ba natin ay talagang lumalago o yung pananampalataya natin ay ginagamit lang natin pero hindi naman nag-uugat. Kaya mga mahal po namin kapatid ay ingatan po natin yung ating pong taglay na pananampalatayang pinanghahawakan sapagkat ito'y pinagkaloob ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya ito po'y ating iningatan. Kaya humihingi tayo sa ating Panginoon na dagdagan yung ating pananampalatayang pinanghahawakan upang maalaman po natin ang buong katotohanan pagsisikap. Ang salita po kasi ng Diyos ay nakatago sa hiwaga. Ipinahayag niya sa kanyang mga apostol upang sa mga sugo ng Diyos. Mga kapatid, tanong po natin, kaya lang naman po naging sugo yung mga apostol ng ating Panginoon dahil tinawag niya. Ganun din po ang bawat isa na nagsusumikap na talagang maabot ng buong kaunawaan, karunungan yung kanyang salita. Huwag po kayong maniniwala sa iba na kasi nakasulat kasi sa Roma, kasi nasa Roma at tayo bakit kayo magsisipangaral kung hindi naman kayo sinugo? Sa mga tuwid, ipinapakita lang doon ng ating Panginoon yung mga tao na bagamat sila po'y nangangaral, pero kanilang pinangaral naman ay mali. Kaya ipinagtumpak niya yung sinabi niya na bakit ko kayo papangaral kung hindi ko naman kayo sinugo? Sa mga tuwid, mga mahal na kapatid, ay binanggit lang po yun ng ating pong Panginoon para maunawaan ng mga tao na ang salita ng Diyos ay dapat po nating gawin. Yung kalooban ng Panginoong Diyos ay buong sikap natin na dapat maunawaan, spiritual, yung kanyang salita upang ihatid nating malinaw at buong katotohanan sa lahat ng tao na nakikinig nito. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay talagang tatalab sa ating tago sa ating puso at kaluluwa, kasukasuan. Dito makikita po natin na ang tunay na kaligtasan ay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Yan po ang pinaninindigan ni Apostol Santiago. Kaya hanggang dito lang po mga mahal na kapatid. Ito po ang ating pinag-aaral naway ito'y maisabuhay ng bawat isa po sa atin at tayo po'y magsitalima sa aral ng ating Panginoon Jesus at ito'y ikabuhay natin upang yung kaluluwa natin ito'y maging pagkain, spiritual aspect. Kaya salamat po sa inyong pakikisama. Salamat po sa inyo mga mahal po namin mga kapatid.